Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nagawang matalo ni Will ang Frostwalker gamit ang magic item ni Rusty, nagawa din niyang mailigtas si Iris sa kapahamakan, at nakakuha din siya ng core na kailangan ni Elf Arya. Ipinakilala din ang mga Magia Vanders na nasa taas ng tore, at malapit na ding magsimula ang Grand Magic Festival. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ang Chapter 5. Nagsimula ang chapter, kung saan sinaad ng narrator, na ang Academy ay nag-aalok ng kabuoang 12,000 credits, at kailangan mo ng hindi bababa sa 7,200 upang umusad sa itaas na institusyon. Ito ay isang ganap na pangangailangan para sa sinumang nangangarap na maging isang Magia Vander. Ipinaalam din ng narrator ang mga kasalukuyang credits ng mga mag-aaral. Si Sion Ulster ay mayroong 9,889. Si Colette Loire ay may 7,340 credits. Si Will Surfort ay may 5,405 credits. Ipinakilala din ang mga iba pang mag-aaral na nakapasa sa Upper Institute. Lihana Owenzaus, 10,100 credits. Wignell Lindor, 10,075 credits. Julius Rainberg, 10,048 credits. May dalawang estudyante naman ang pinag-uusapan ng bagong pinakilalang tatlong mag-aaral, na sila lamang ang may mahigit na 10,000 credits sa buong academy, at walang duda na makakapasok sila sa Upper Institute. Narinig ni Will ang mga pinag-usapan ng dalawa, at sinaad nito sa kanyang sarili, na ang ilan sa mga tao, ay iniisip pa nga na ang bilang ng mga credits na iyong nakukuha, ay sumasalamin sa iyong kakayahan. Wala pa nga akong 6,000 credits na kailangan ko para makapagtapos, lalo pa ang sapat para makapasok sa mas mataas na institusyon, at ito na ang huling taon ko dito. Bigla namang dumaan sa harapan ni Will si Julius Rainberg, at sinaad nito sa ating bida na nakaharang ka sa dadaanan ko, bagsak. Bigyan mo ako ng pabor na lumayo ka sa paningin ko. Humingi ng tawad si Will, habang patuloy namang naglakad ang grupo ni Julius. Sinabi ng mga kasamahan ni Julius na tila isa na namang madaling daan para sa tatlong pinakamahusay ng taon. Sigurado akong lahat kayo ay makikita sa Magic Festival. Narinig ni Will ang tungkol sa Magic Festival at sinaad na mukhang panahon na nga para dyan habang dinidilaan naman ng kanyang pusa sina Julius. Inilipat ang scene sa cafeteria kung saan sinabi ni Colette kay Will na kailangan mong sumali sa Grand Magic Festival. Iyan lang ang pag-asa mo. Napatanong si Will kung bakit, habang sinaad ni Colette na kasi sinusubukan mong umangat sa mas mataas na institusyon gamit lamang ang spellwork at praxis credits. Hindi ito sapat. Pero may mga kaso ng mga estudyante na nakikita agad at nakakarating sa tower nang hindi nakakakuha ng 7,200 credits. Sumang-ayon naman si Will habang patuloy na nagsalita si Colette. Ito na ang panahon ng Grand Magic Festival, lahat ay sabik na sabik kahit sa pag-iisip lang ng pagkakataong ito para manalo. Ang Grand Magic Festival ay isang malaking kaganapan na isinasagawa kada 2 taon sa Reg Arden Magic Academy, kasama rito ang ilang iba't ibang paligsahan, at nagpapadala ng mga mataas na mages mula sa tower, na umaasang makahanap ng mga maaasahan na kabataang may talento. Hindi mo ba nakikita, Will? Ang katotohanan, ang Magic Festival ay pagkakataon para sa iba't ibang grupo ng tower na maglaban para sa pinakamahusay na mga estudyante. Maaari mo pang sabihing doon talaga madalas ginagawa ang karamihan ng mga desisyon. Sa pagpasok sa mas mataas na institusyon, 4 sa 5 grupo ang pupunta roon. Ang Thorzus Fasay, ang Incendia Barham, ang Eled Kenahan, at Albus Vina. Bawat isa sa kanila ay pinamumunuan ng isa sa kasalukuyang Magia Vander, tanging ang grupo ng Mysterious Noah ang hindi pupunta. Kung may isa sa kanila na mapansin ka, tiyak na magkakaroon ka ng pwesto sa tower. Sinaad ni Will na iniisip mo bang basta na lang nilang baliwalain ang mga kinakailangan para sa pagtatapos at kunin ako. Halos hindi nangyayari ang ganitong bagay, kailangan kong gumawa ng isang magic na sobrang kahanga-hanga, na mapapahiya ang mga high mages. Sinaad naman ni Colette na pero sinabi ko sa'yo, may ibang paraan. Nakarinig ako ng mga chismis na magkakaroon ng mga watcher doon na naghahanap ng mga magagaling na estudyante na maaari nilang dalhin kasama nila. Sinabi ni Will na mga taga-Masid.
Sila'y isang alamat lang sa paaralan, ang Magic Festival ay hindi lugar para sa isang walang talentong tulad ko, tutulong na lang ako ulit sa likod ng eksena ngayong taon, alam mo na, sa pag-aayos at lahat. Sinaad ni Colette na pero kung sasali ka ngayong taon, sa tingin ko, maaari mong talagang mabago ang tingin ng mga tao sa'yo. Nagpasalamat si Will kay Colette at sinaad na pero kung sasali ako, magiging isang paligsahang athletic na naman ito, natatandaan mo noong sinubukan ko noong ikalawang taon. Sinabi ni Colette na ito ang kilalang ika-50 na biennial festival na ikinalungkot niya dahil natatandaan pa niya ang mga nangyari kay Will noon. Sinambit naman ni Will na nakuha ko ang lahat ng atensyon nila sa lahat ng maling dahilan hanggang ngayon hindi ko pa rin iyon nalalampasan. Bigla namang tumunog ang orasan ng academy, hudyat na papalapit na ang kanilang klase. Nagpaalam na si Will kay Colette habang tinanong ng dalaga na kung ano ang ginagawa niya pagkatapos ng klase at kung pwede ba siyang sumama sa kanya sa dungeon. Humingi naman ito ng tawad dahil may trabaho daw ito kina Miss Gina ngayong araw. Inilipat ang scene sa Herbesre Garden, Slimland Street. May mga dwarf na nagiinuman at nagkakasiyahan sa isang bahay, at ito ang lugar ni Miss Gina kung saan magtatrabaho si Will. Tinawag ni Miss Gina si Will, upang ipakuha ang pagkaing in-order ng kanilang customer. Mabilis namang kinuha ni Will ang mga alak at pagkain, na inihatid niya kay Donnan, siya ang matandang bumati kay Will noong nagde-deliver ito ng newspaper. Matapos magpasalamat ni Donnan kay Will, sinaad nito, na sigurado akong mahirap ang kalagayan mo bata, ruta ng dyaryo sa umaga, klase buong araw, lugar ni Gina sa gabi. Natawa naman si Will at sinaad na hindi ako qualify sa scholarship, kaya kung hindi ako magtatrabaho, ay hindi ko mababayaran ang aking tuition. Sinaad ni Donnan na naaalala ko, malapit na ang bagay na iyon, ang Grand Magic Festival, sigurado akong kung sasali ka, baka makahanap ka ng paraan. Umiling ng paulit-ulit si Will at sinaad na hindi ako interesado dyan. Nagalit naman si Miss Gina kay Will at sinambit nito na itigil mo ang tsikahan at magtrabaho ka na. Ang kaibigan mo doon ay nahihigitin ka na. Ang tinutukoy ni Miss Gina ay si Rusty, kung saan masaya itong nag-aabot ng mga order sa kanilang customers. Humingi ng tawad si Will kay Rusty sa pagdala niya sa kanya dito, upang magtrabaho. Sinaad naman ni Rusty, na wala ito sa akin, bagong karanasan ito para sa akin na magtrabaho ng walang ginagamit na magic, saka, hindi ko pwedeng panuurin na lang, habang nahihirapan ang kasama ko sa kwarto. Sinabi ni Miss Gina, na tama, at isa din sa mga trabahador ko ay umalis, sa katunayan, hindi masama kung may dagdag na katulong. Sinaad naman ni Donnan, na ayos lang yan, dahil sa sipag ni Will ay para na ring pang 2 tao ang kanyang trabaho, habang niyaya niya ang lahat na uminom na ng alak. Nang makaalis na ang kanilang mga customer, at habang nililinisan ni na Will at Rusty ang mga kubyertos, tinanong ni Rusty, na sigurado ka ba dito Will? Tinanong ni Will kung ano ang tinutukoy ni Rusty, habang sinaad nito, na hindi naman ganon kalaki ang pasweldo ng mga dwarves, hindi ba makakahanap si Professor Werner ng trabaho para sayo, na mas mataas ang sahod? Sinabi ni Will, na masyado ng maraming naitulong sa akin si Professor Werner, bukod pa rito, gusto ko si Donnan. Hindi lang siya, pati na din ang lahat ng dwarves. May malalaking puso sila, masayahin sila, magaling sila sa kanilang mga kamay, at sa kabila ng aking mga pagkakamali, binibigyan nila ako ng mainit na pagtanggap. Malaki ang respeto ko sa kanila. Bigla namang dumating ang grupo ni Julius, at sinaad, na bakit tayo nasa makalat na kainan na ito. Humingi ng tawad ang kasamahan ni Julius sa kanya, habang sinaad nito, na ito lang ang bukas na tindahan. Napansin at narinig ni na Donnan at Miss Gina ang inasta ni na Julius, habang napansin ni Rusty na sila ay estudyante ng academy. Nakita ni Julius si Will at sinaad na ikaw ba yan na walang silbi. Teka, huwag mong sabihin na nagtatrabaho ka dito. Pinagtawanan niya ang ating bida at sinaad na isang walang talentong tao na nakikihalubilo sa mga barbaro. Para kayong ginawa para sa isa't isa. Nagalit si Donnan sa sinabi ni Julius, at tinignan niya ito ng masama. Napansin naman ni Julius si Donnan at sinaad, na paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan mo ako ng ganyan, duwende. Ito ang aming mundo, kayong marurumi at tagalabas. Kilalanin ninyo ang inyong kinalalagyan. Biglang umupo si Julius at ipinatong ang kanyang paa sa lamesa, habang sinaad nito, na tindahan ba ito, o hindi.
Bigyan niyo ako ng maiinom at makakain ngayon din. Napaisip naman si Will at sinaad sa kanyang sarili, na noong unang panahon, pumunta ang mga duwende sa aming mundo matapos sirain ang kanilang sariling tahanan ng mga celestial host. Hindi tulad ng mga elf, isang magical na lahi tulad namin, ang mga duwende ay tinatrato ng may paghamak kung may isa sa kanila ang mangahas na humawak ng isang mage, ang buong lahi nila ay magdurusa dahil dito. Sa mundong ito, ang magic ay nangangahulugang lakas, ang paraan ng pagdidiskrimina ng mga tao laban sa mga duwende ay sumasalamin sa buong lipunan natin sa isang sulyap. Inabot na ni Will ang inumin at pagkain kina Julius, habang pinagtawanan nila ang pagkaing hinain niya, dahil isa lamang daw itong beans. Sinaad ng kasamahan ni Julius, na makakakuha ako ng mas masarap na pagkain sa isang country inn. Huwag mong sabihin sa akin na gusto niyo talaga itong pagkain na ito, mga barbaro. Sinabi naman ni Julius, na ang kanilang pawis ay mas mabaho pa kaysa sa kanilang pagkain, hindi ko ito matiis. Tumawa ng malakas ang kasamahan ni Julius, at sinaad nila, na mas mabango pa ang mga baboy sa kanila, umalis na kayo sa aming lugar. Hindi naman umimik sina Miss Gina, at Danan sa mga panglalait nila, habang inalis ni Will ang suot nitong apron. Nilapitan niya ang mga ito at sinaad, na bawiin niyo ang mga sinabi niyo. Tinignan ng masama ni Julius si Will, at sinaad, na anong sinabi mo. Sinaad ng seryosong Will, na ang mga beans na iyon ay pinalago sa tuyong lupa, gamit ang lahat ng kasanayan at kaalaman ng mga duwende. Ang kanilang pawis ay patunay kung gaano sila kapursiging magtrabaho, kahit sa pinakamahirap na lugar, wala kang karapatang umupo dyan at kutsain sila. Natawang muli si Julius sa mga narinig nito kay Will, at sinaad, na sa palagay ko lahat kayo na walang mahika ay gusto lang magsama-sama, ano? Para sa akin, kung mabaho, mabaho, at kung tira, tira, nagsasabi lang ako ng totoo, mali ba iyon, at sinipa niya ang pagkain papunta kay Will. Ang pagkain ay natapon sa damit ni Will, habang nagtawanan ang dalawang kasama ni Julius at sinaad nila, na oo, sino ka para umasta ng ganyan, walang talento. Umalis ka rito. Biglang kumilo si Will, at hinawakan ang mga kwelyo ng dalawang kasama ni Julius, at hinampis niya sila sa sahig. Nawala ng malay ang dalawang kasamahan ni Julius, habang nagulat naman siya sa mga pangyayari. Sinaad ni Will, na akala mo ba ang mga duwende ay walang isip at marahas? Akala mo ba sila'y mas mababa pa kaysa sa mga hayop? Sa paraan ng pag-uugali natin ngayon, tayo lang ang mga hayop dito. Nakaramdam ng inis si Julius, ngunit bigla itong ngumiti at sinabi, na matagal nang walang nang-ahas na magparinig sa akin ng ganito. Biglang yumanig ang mga lamesa na nasa loob ng tindahan, at habang unti-unting binubunot ni Julius ang kanyang wand, ay sinambit nito, na inaasahan ko na alam mo kung sino ang kinalaban mo, walang mahika. Ang inaapakan ni Julius ay nagyayelo, habang mabilis itong umatake gamit ang mahika, at naglabas ng yelo patungo kay Will. Tinamaan ng yelo ang kanyang salamin, na naging dahilan upang mapa-atres ito, at nang na-corner na siya, ay pinalibutan siya ni Julius ng yelo sa kanyang mga kamay at paa, upang hindi ito makakilos. Aakma sanang pigilan ni Danan ang dalawa, ngunit hindi na niya ito tinuloy, habang tinitigan naman ni Will at Julius ang isa't isa ng masama. Sinaad ni Julius, na sa pangalawang pagkakataon, ay biglang nagbago na ang isip ko, balak ko sanang ipako ka sa pader gamit ang yelo, pero hindi na iyon sapat, sasali ka sa Grand Magic Festival, walang mahika. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng oras para hiyain ka sa harap ng madla. Bigla namang inangat ni Will ang kanyang kanang kamay, na para bang walang nakaharang dito, at ang yelong pumipigil sa kanya ay nasira. Hinawakan ni Will ang wand ni Julius at sinaad, na sige, sasali ako. Hindi naman inasahan ni Danan ang sinabi ni Will, habang napahanga si Rusty sa kanyang kaibigan. Habang magkaharap ang dalawang magkatunggali, sinaad ni Julius, na mananalo ako, at papalayasin kita sa academy. Sinambit naman ni Will, na kapag ako ang nanalo, ay hihingi ka ng tawad kay Danan, at sa kanyang mga kaibigan. Dito na natatapos ang Chapter 5 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-follow and like naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!